Brothers and sisters, as we gather together on this Christmas Day to celebrate the Eucharist around the little babe of Bethlehem, it is my privilege to wish you a Merry Christmas. May the joy of peace of the Lord Jesus always be in your hearts. For us Catholic Christians, this child is a sign of hope and at the same time in faith in the futures. For us Catholic Christians, however, Christmas is not only about a baby born 2,000 years ago. Mga kapatid, paano pa natin sasalubungin ang kapanganakan ni Jesus ngayong gabi? Tayo po ba ay nasa mga masasayang gatherings? Tayo ba ay nagbibigay ng papurit pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos? At paano natin ito ibabahagi sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagsilang ng ating tagapagligtas na si Jesus? Mga kapatid, ang ating Ebanghelyo ay nagpapakita ng napakasimpleng pagsilang kay Jesus na wala ni samang bahid na karangyaan. Ito rin po sana ang ating maging pamantayan pag tayo ay nagdiriwang ng ating Pasko. Gawin natin itong simple lang, mga kapatid. Hangarin din po natin na tayo ay may maipapaligaya ng ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila, lalo na po doon sa mga taong nasa laylayan ng ating lipunan. Mga kapatid, pag ginawa natin ito ay mas mararamdaman nila ang tunay na diwa ng Pasko at mas madarama nila si Jesus sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit, sa pamamagitan ng ating pagkalinga at sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa kanila. Sa pagdalo po natin ng banal na misa sa gabing ito, mga kapatid, tayo po ay nagpapakita ng pagbibigay pugay at parangal sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang totoong dahilan ng Kapaskuhan ay walang iba kundi ang pagsilang ni Jesus. Siguro sa ngayon, meron tayong mga pinagkakaabalahan na kung paano natin ipagdiwang ang pagsilang ng ating tagapagligtas. Ngayong panahon ng pandemya, mga kapatid, ang ating pamahalaan at ang ating gobyerno ay nagbigay sa atin ng paalala kung paano natin ipagdiwang ang Kapaskuhan. Kaya meron tayong mga protocols na dapat sundin ngayong Kapaskuhan, kagaya ng social distancing, wearing of face mask and face shield na dapat nating gawin kapag tayo'y dumalo sa pagdiriwang ng banal na misa. Ngunit mga kapatid, hindi po hadlang ang pandemya sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Hindi po hadlang ang pandemya sa pagsaya natin sa pagsilang ng ating tagapagligtas na si Jesus. May pagdiwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas natin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pananalangin sa loob ng ating tahanan. Pwede rin natin ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagay na kailangan ng ating kapwa, lalong-lalo na po
doon sa mga mahihirap. Mga kapatid, ito po ang hamon para sa ating lahat kung paano natin ipakita ang ating tapat na paglilingkod sa Diyos. Sa pagsisimba natin, mga kapatid, kailangan natin ang tapat na pananampalataya at pagsasabuhay ng kanyang kautusan. Kautusan na magbibigay sa atin ng magandang daan patungo sa kaligtasan. Kaya nga po sa atin, sa unang pagbasa, sinabi ni Propeta Isaías na nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Makikita lamang natin ang maningning na liwanag na ito ni Jesus pag siya ay ating inuna at binigyan ng tunay na pagpapahalaga. Ito po ang panawagan sa atin, mga kapatid, ngayong panahon ng pandemya. Kailangan hindi po tayo bumitaw dahil ang lahat ng ito ay may katapusan. Paano po natin masusumpungan ang tunay na kahalagahan ng pagsilang ni Jesus, mga kapatid? Kung hindi tayo magbabahagi sa mga mahihirap, paano natin maipapakita sa Diyos ang ating pagmamahal kung hindi tayo nagsisimba? Mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi po natin masusukat. Sukat na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para lang sa ating kaligtasan. Mga kapatid, sinasabi na ang pinakamataas na pamantayan ng pag-ibig ay ang umibig na walang pamantayan. At ganito po kalalim ang pagmamahal sa atin ng ating Diyos. Ang isang pamilya ay nangangailangan ng pag-ibig na walang pamantayan o panukat para sila magsama-sama ng masaya. Ang sekreto ng isang matagumpay na pagsasama ng isang pamilya ay sa pamamagitan ng pagpapalalim ng kanilang pananalig sa Diyos. Dahil kung malalim ang pananalig natin sa Diyos, anumang mga bagay na nubating sa buhay natin, kayang-kaya natin itong bigyan ng solusyon dahil tayo'y nakakapit sa Diyos. Mga kapatid, ang kapanganakan ni Jesus na ating pinagdiriwang ngayong gabi ay bunga ng walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mga kapatid, sa lahat ng panahon ay dapat nating ibahagi ang walang kapantay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Sino po ba ang ating babahaginan ng walang kapantay na pag-ibig ni Jesus? Tingnan na lang po natin sa ating kapaligiran. Makikita natin ang mga taong kailangan nating bigyan ng pag-ibig. Kailangan na bigyan ng pagpapahalaga, lalong-lalo na po ang mga taong naghihirap. Mga kapatid, sa ating banal na Eukaristiya, ang pagsilang ni Jesus ay isang pamamaraan na dapat din nating isagawa sa buhay natin. Tanggapin natin ang buong-buo si Jesus sa katauhan natin at unti-unti nating itakwil ang mga bagay na hindi makakatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Tanggapin natin ang kanyang kautusan. Tanggapin natin ang kanyang mga salita. At ang mga salitang tinanggap natin mula sa kanya ang makapagbibigay sa atin ng tamang daan patungo sa kaligtasan. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ngayong gabi na sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo ay muli ipinapakita sa atin ang liwanag na kung saan ang liwanag na ito ang magdadala sa ating kabutihan. Itakwil na natin ang mga masasamang pag-uugali na hindi makakatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Bagkos, ipasok natin si Jesus sa puso't isipan natin at siya na mismo ang maghari sa atin sa buong buhay, sa lahat ng oras ng ating ginagawa.
May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo.